Hello guys, andito na tayo sa Underground City. Itong area na to, stall to. Dito nila nilalagay lahat ng mga hayop na lagi nilang hayop. Ayan. Hello guys. Itong area na to is originally a storage room. But on the 3rd century, nang dumating mga Christians, kinonvert nila ito into a church. At ito yung altar nila. Patunay na naging church to. Dahil ito yung krus. That's the cross. Tapos ito yung Byzantine cross. At next level tayo. Nga pala, ito nga palang underground city is 8 floors. 8 floors siya pababa. Pero 4 floors lang yung pwedeng puntahan kasi preserve nila yung another food storage. Ito nga pala yung para sa grain. And then, papasok tayo dito sa maliit na tunnel na to. Daanan to ng mga farmers to protect themselves against the enemy saka mga soldier. Kaya to ganito kaliit. Para isa-isa, kung atakihin man sila ng soldiers, isa-isa lang yung mga pumapasok. At hindi maramihan. At kaya nilang protektahan ng mga farmers yung sarili nila. Kasi isa-isa lang yung mga pumapasok ng mga soldier. Oh my God! Ang liit! Ang tao! Mahihirapan ka kasi hindi. So, andito naman tayo sa winery. Marami palang mga stone door dito sa loob. So kung nasira ng mga gwardiya o kaya ng mga army yung isang stone door, tatakbo sila sa panibagong stone door. Papasok ulit tayo sa panibagong tunnel. Alam mo kung claustrophobic ka pwede dito, saka may severe asthma. So another tunnel na naman ang papasukin natin. At titingnan natin kung nasaan ang main ventilation nila dito. Tapos nila all the way up there. Then another tunnel. Mahaba ang tunnel ka. Oh my goodness, kansa ako dito. Bawas sa mga may back pain. Ay. Dito tayo ngayon sa winery area ng underground city. At ito na nga pala yung 4th floor below. So, yung remaining 4th floor below. Yung 5th floor, 6th floor, 7th floor, 8th floor is hindi na pwedeng puntahan kasi preserve nila yun.
So hanggang 4th floor lang pwede natin puntahan. Pero ang amazing dun kasi malamig dito sa loob. Tsaka hindi siya nakaka-suffocate. Ang lamig nung hangin. Ngayon, pupunta tayo sa taas ata, sa 3rd floor ata kasi andun yung kitchen. Pupuntahan natin. Non ho ancora, non filo. A casa. Storage. Kailangan mo yumuko kapag maglalakad ka dito. Kasi maliit yung tunnel. At naku, kanina pa ako nauuntog. Ito nga palang underground city na to is naging hiding place ng mga Christians noong unang panahon. Tapos nung andito na yung mga Christians noong 4th century AD. Tapos kapag dumadaan yung mga Arab army at they pass, dumadaan sila dito sa area na to, yung mga Christians, bumabalik dito sa underground city. Tapos kunyari yung mga Arab army is tumitigil dito sa area nila para magpahinga for few days. Lahat sila is nakatago dito. And within that span of time, they have enough food. Dadaan ulit tayo sa tunnel. Hello guys! Tapos na tayo sa underground tour sa underground city. Yung underground city pala is 4,000 years old na. Ginamit siya ng mga pinaunang mga tao dito sa Cappadocia. Lalong-lalo na yung mga Christians. Doon sila nagtatago kapag may mga dumarating na mga Muslims. Yun yung surviving place nila dito. And then, na-discover lang siya noong 1961. Paano nga ba siya na-discover? Kasi yung lupa na yun, ang may-ari nun is isang farmer. Tapos he's trying to dig a hole there para imbakan ng pagkain niya noong 1960s. Kaya lang, nung habang naghukay siya, may tumunog. Tapos nung tiningnan niya, is may malaking butas siya nakita at may butas sa ilalim. Yung ginawa niya is tinawagan niya yung police naman is tinawagan nila yung tourism, yung government, in-inform hanggang sa in-invite nila yung mga archaeologists from around the world. And then yun hanggang sa nahukay. So, itong underground city na to is hanggang basement 8. Ganun siya kalaki. Yung inikot natin kanina is wala pa yun sa kalingkinan ng underground city. Ano lang yun, pahapyaw lang yun. Pero sobrang laki talaga nun. Meron daw daanan doon na 110 steps from 5th floor to 7th floor. Na kapag dumaan ka doon, you have to make sure na walang kung dadaan ka nun from 5th floor, pababa ka ng 7th floor, you have to make sure na walang paakyat kasi one way lang siya. Kaya ang ginagawa nila, sumisigaw sila sa baba or sa taas na kung may pababa pa or may paakyat ba kasi magka-clash sila on the way. So anyway, napaka-exciting nung history niya. So tapos na tayo ng tour. Magpo-food tasting naman tayo ngayon. So see you! Good morning guys! Nakapag-checkout na ako dun sa hotel na tinutuluyan ko kasi ang flight ko papuntang Istanbul. Papuntang Istanbul. Yung airport na pupuntahan ko is yung Sabiha Gökçen.
airport. Hindi ako dun sa Istanbul International Airport. Dun ako sa dun sa Sabiha. Yung Sabiha is smaller than the Istanbul International Airport. And then ang flight ko is alas 9:45 ng umaga. So, sinundo na ako from hotel papunta dito kaninang 7:20. Ma-advise ko sa inyo pag nandito kayo, i-book nyo na yung transfer nyo, yung back and forth, kasi mas mura lang. And then, ayun nga, I'm so happy dun sa accommodation na napuntahan ko dahil very accommodating sila. And then, wala akong naging problema dun sa tour. Sila na yung nag-ayos, as in, planchado lahat. And I'm so lucky dun sa hot air balloon kasi mura ko lang siyang nakuha. 60, yes, tama, €60 lang. And then, ang kinaganda pa doon, dahil, di ba kahapon yung aking hot air balloon, ngayon, today, cancel lahat ng hot air balloon for a week dahil sa sama ng panahon. So, timing talaga yung punta ko dito na-experience ko yung hot air balloon. Kaya sa inyo, kung pupunta kayo dito, i-book nyo yung hot air balloon on the day na dumating kayo dito. Ask nyo na agad yung accommodation nyo. Kasi malalaman nyo kung cancel o hindi yung hot air balloon for the next day. Kasi mag-a-announce yan sila eh. Mag-a-announce sila tapos lahat ng mga hotel sasabihan na cancel ang hot air balloon para lahat ng mga naka-check-in sa kanila na nag-book ng hot air balloon is aware. Pero ang kinaganda dun is mare-refund nyo. Full refund ang makukuha nyo kapag na-cancel yung hot air balloon. Ayun. And then pag isa rin sa mga tour na dapat nyo mapuntahan is yung either the red tour or the green tour. Ang pinili ko kahapon is yung green tour kasi andun yung underground city. Sobra akong namangha dun sa underground city. As in, wow. Wow talaga ako. Imagine, hanggang basement 8 yung nagawa nilang underground city. At hindi lang basta-basta underground city. Napakalaking underground city nun. Sabi ng tour guide namin, it can accommodate 12,000 na mga tao. Can you imagine? 12,000 na mga tao. And then, yung underground city na yon is 4,000 years old na. 4,000 before Christ. So, ibig sabihin, before Christ, naitayo na yon. Tapos, lalong lumaki yung underground city nung dumating yung mga Christian. Kasi they need to accommodate more Christians for their survival against the Muslims. Anyway, pabalik na tayo ngayon sa Istanbul. So, ang flight ko pabalik ng Dublin is bukas pa naman ng umaga. Pero dahil free ako today, wala na akong gagawin. Kumuha ako ng hotel room for overnight para bukas. Diretso na ako sa airport. Tapos yung accommodation na kinuha ko is malapit lang din sa airport. Di na ako kumuha ng accommodation doon sa may Taksim or doon sa Fatih kasi sobrang layo nun. Kasi aabutan pa ako ng 2 oras na biyahe kapag doon ako kumuha ng aking accommodation. So, doon ako sa malapit doon sa airport. And then, free ako today kaya tignan natin kung ano yung ating magagawa. Guys, sa mga may balak pumunta dito sa Istanbul tapos gustong pumunta ng Cappadocia, ang pinaka-easiest way from Istanbul pupunta dito sa Cappadocia ay sumakay ng eroplano. So you need to book sa AJet Airline. Napakamura ng AJet Airline. Pakita ko sa inyo. Ayan. AJet Airline. And then, tapos kung gusto nyong yung accommodation nyo is malapit sa center ng Goreme, you can book dito sa Mirzade Konak Hotel. Sobrang aasikasuhin nila kayo. And then lalong-lalo na yung mga tour nyo, aasikasuhin nila. They will make sure na maayos yung tour nyo. Tapos they will advise you kung ano yung magandang puntahan. Tapos they will offer you the company that gives the cheapest price with a good quality of service. Ayun.
super thankful ako sa kanila dahil sobrang nasikaso nila ako. And then, kahapon, gusto ko, before ako bumalik umuwi ng Dublin, tinanong ko sa reception if he can recommend me a hammam. Kasi ang hammam dito, Turkish hammam, is by appointment kasi sobrang daming. Siyempre, hindi tayo pwede umuwi ng Dublin na hindi natin na-experience yung Turkish hammam. So yun, sinamahan niya pa ako dun sa hammam na malapit sa accommodation namin. Tapos sobrang mura lang. Ano lang siya, 65 euro. Unlike dun sa mga bagong hammam, is maabot siya ng 100, 150 to 200 euros. Ito, nasa 60 lang. Kung cash ka magbabayad, nasa 60 euros lang. And then, kung credit card or debit card naman ang gagamitin mo, merong additional 5 euros. Sobrang worth it talaga. Hindi na ako nakapag-video doon kasi bawal mag-video for privacy purpose. Anyway, dito pa rin tayo sa airport, nag-aantay pa rin tayo. 30 minutes na lang, magbo-boarding na kami. Anyway, see you again! Hello guys! Dumating na rin tayo dito sa hotel kung saan tayo magsistay hanggang bukas. Kasi bukas pa naman yung flight natin going back to Dublin. So, dito lang muna tayo mag-stay. Today is a free day. So, walang mga itinerary ko anong mga gagawin ngayon. Pero before that, I'll let you into my room. Pakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung kwarto. Yan yung kwarto natin. So, meron ditong maliit na ref. Alam nyo dito, ang lalagyan ng tubig nila, ganito lagi. Parang isang baso. Tapos, meron free coffee. Ay, hindi siya coffee. Red tea. Walang coffee. And, ito yung higaan. Meron din siyang sariling TV. Meron din siyang cabinet. Ulit nga lang. At yung pinakahihintay natin, importante sa lahat, dapat meron tayong private bathroom. Yan. Ang ganda. Yan, yung shower, toilet. Alam niyo ba dito, meron silang bidet. Yung kakaiba yung bidet nila. Ayun o, kita niyo yung butas na yan. Lalabas yung tubig. Tapos, ito yung knob. You just need to turn that counterclockwise. So, napaka-comfy. For overnight, ang binayaran ko dito is 39 euro. May pagkamahal. Kasi, sobrang lapit nito dun sa airport kung saan tayo galing kanina. Doon kasi din yung airport na pupuntahan ko pag babalik na ako ng Dublin. Kaya lang kasi, yun nga, mahal. Ang may problema nga lang, gusto ko sanang lakarin papunta doon. Kaya lang kasi, nung chinek ko siya sa Google Map, 3.1 kilometer. So, sabi ko, sige mag-Uber na lang ako, Uber taxi. Pero sabi nung mga staff doon sa airport, may problem daw sa Uber. Hindi nila ma-explain kung ano yung problem. Basta may problem daw sa Uber. Tapos kung chinecheck ko naman sa apps, okay naman. Gusto nga sana mag-Uber kasi may 30% discount ako sa Uber eh. Hindi ko tuloy magamit. Kaya ang ginawa ko, nag-yellow taxi na lang ako, yung airport taxi nila. Ang isa ko pa sanang choice is mag-public transport na bus. Kaya lang kasi, pag bumaba ako dun sa bus stop, maglalakad pa ako ng 1.7 kilometer which is 18 minutes na lakaran. Nakakapagod. Saka, mainit na kasi, hindi na kasi ganun kalamig. So tagaktak ang pawis natin. So, nag-yellow taxi ako. Ang babayaran ko lang sana is 223 Turkish lira. How much ba yan sa Turkish lira? So, nasa 4.2 euro or 298 to. Round off na natin, 299 pesos lang. Sana yung babayaran natin. Kaya yung nagbayad ako, so, ang meron ko kasi, buo yung pera ko, tigto 200. So, binigay ko 400 Turkish lira. Sabi niya sa akin, barya dun sa isang 200 kasi wala siyang pang barya. Sabi ko, I don't have 23 Turkish lira. So sabi ko, sige, keep the change na. Keep the change na tuloy ako. Anyway, magla-lunch muna ako and then
i-check ko sa Google Map kung ano yung meron dito sa paligid ng hotel para libot naman tayo. See you! Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Cortco Estaciono. Lumabas na ako ng aking accommodation, ng aking hotel. Dahil gusto kong gumala. Habang naglalakad ako, wala akong makita mga pwedeng mag-gala dito. Puro siya mga residential, office, apartment, hotel. So, dahil nandito ako ngayon sa Asia, pupunta tayo ng Europe. Pupunta tayo ng Europe side ng Istanbul. Kita-kits! Guys, nawala na naman ako. Sasakay tayo ng metro ngayon at ang sasakyan natin is M4 papuntang Kardikoy. Kasi punta na... Saan magpunta natin? Teka lang ha. Kasi nahirapan ako sa mga pangalan eh. Karakoy. Pupunta tayo ng Karakoy. So magpe-ferry tayo in a while. So, chinek ko kanina yung aking Istanbul card. Ito yung Istanbul card oh. Pagdating nyo dito, kailangan meron kayong ganito. This is the Istanbul card. Siyempre, makukuha nyo to sa metro pag pumunta kayo. May bayad din siya, kaya lang mura lang naman. Saka mura lang yung pamasahe nila dito. Hanapin natin kung saan tayo pupunta. Bilis. Pareho lang lahat ng mga signage. So, bahala na si Batman. So, papaba tayo ngayon. Nag-load nga pala ako ng 200 Turkish lira dun sa Istanbul card ko kasi magkano na lang po yung natitira, 37 Turkish lira na lang yung natitira doon sa card ko. Kaya ang pamasahe dito, 42 Turkish lira. Kano ba 42 Turkish lira? Check natin. 56 pesos. Ikakalaga ng 79 cents. Ganda çeksene. Dur kaya. Hayır hayır. Dito. So, sasakay na tayo. I hope tama tong sinakyan natin. Hadi ko. Ayun, tama. See you later. Ayun guys, nandito na tayo sa metro. 21 stops from the station na kung saan tayo galing. Tapos bababa tayo ng Kadıköy. Mukhang yun yung last station. Pala kanina, ang kukulit ng mga bata. Mga teenager ata sila. Mga teenager na Turkish. Hiningi nila yung hiningi nila yung YouTube channel ko. Gusto nila mapanood. Tatanong nila ako kung ngayon daw ba i-upload ko yung YouTube. Pag ito na lang, sabi ko baka next week. Hello guys. Nakalabas na tayo ng metro. Maling exit na naman yung ating napuntahan. Pero buti na lang malapit lang yung exit dito. Dapat yung exit na pinuntahan ko is tapat niya is yung ferry papunta sa kabila. Pero doon sa ibang exit ako napunta. Anyway, sasakay tayo ngayon ng ferry. Diba sabi ko kanina sa inyo nasa Anatolia tayo, nasa Asian side tayo ng Turkey. Ngayon, pasakay tayo ng ferry papunta sa Europe. Sabi noon, isang hakbang lang. Nasa Europe na tayo. So, pakita ko sa inyo. Lamig. Yan yung tatawirin natin para makapunta tayo ng Europe. Ayun yung mga ferry. Kung meron kang Istanbul card, libre lang yan. Yan yung sasakyan mo. Mukhang kailangan natin sumakay. Andiyan na yung ferry. Hello guys, maling pier ang napuntahan ko. Ang pinuntahan ko is itong pier na to. Pero nung nakapasok na ako, sabi nung security, dito daw ako sa kabilang area dito. Kaya lang, nangihinayang ako kasi nagbayad na ako. Wala kasing security guard dun sa labas. So, doon ako nagtanong sa loob. Bago ka makapasok, kailangan mo na mag-tap. So, nabawasan ako ng 42 Turkish lira. Hindi na maibabalik yun. So, ayun, mahaba-habang lakaran. Hindi mo mahaba-haba. Sakto lang naman. Daming tao. Yan, dito tayo sasakay para makapunta tayo sa Europe time. Sige, kailangan ko pang habulin itong barko.